Maraming tao ang hindi na naniniwala sa buhay na walang hanggan at ang patunay nito ay ang materialismo at konsumerismo ng mga tao sa kasalukuyan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ilang Saduseyo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga ito ay nagtuturong walang muling pagkabuhay ng mga patay. Sabi nila, "Guro, isinulat ni Moises para sa atin ang batas na ito. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Mayroong 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa byuda ang pangalawa, subalit ito'y namatay ding walang anak. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pang-7. At silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan, namatay naman ang babae. Ngayon sa muling pagkabuhay, sino sa 7 ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya." Sumagot si Jesus, "Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat dapat na mapasama sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil sila'y napabilang sa mga muling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa salaysay tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y nabubuhay ang lahat." Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, "Guro, maganda ang sagot ninyo." At mula noon ay wala nang naglakas ng loob na magtanong sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay unbelief. Mga kapatid, ang buong pananampalatayang Kristiyano ba, Katoliko, ay lubos na nating nauunawaan. Maraming mga Katoliko ang lumilipat ng ibang relihiyon, lumilipat ng ibang sekta, hindi dahil hindi nila nagustuhan ang laman ng pananampalataya kaya sila'y umalis, kundi marami ang hindi talaga lubos na nakakaunawa tungkol sa pananampalatayang Katoliko, pananampalatayang Kristiyano. It is because of this lack of knowledge na nagiging dahilan ng unbelief or lack of faith. Itong kakulangan sa pananampalataya ang nagiging sanhi, nagiging dahilan ng paglipat sa iba o kaya na may hindi na tuluyang sumampalataya. Kaya napakahalaga ng knowing, napakahalaga ng knowledge of the faith. Yung alamin ang ating pananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan ng pag-alam, pag-unawa sa pananampalataya, mababawasan o maaalis yung ating unbelief. Isa sa mga misteryo ng ating pananampalataya na madalas ay hindi natin nauunawaan ay tulad ng pananampalataya natin sa Santissima Trinidad, yung iisang Diyos na mayroong 3 persona. Ganoon din yung tinatawag nating hypostatic union. Ito yung pagiging tao at Diyos ng ating Panginoon Jesucristo, that He is 100% human
and 100% divine. Ito yung madalas na hindi maintindihan, maunawaan ng marami. Ano pa? Yung tinatawag nating transubstantiation, yung pagiging katawan at dugo ni Kristo sa anyo ng tinapay at alak tuwing tayo ay nagdiriwang ng banal na misa. Hindi nakikita ng ating mga mata, pero ang tinapay at ang alak ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo sa oras ng konsagrasyon. Ang tawag natin dito ay transubstantiation. Yung pagbibigay ng absolution ng pari sa tuwing ang isang tao ay nagkukumpisal. Hindi ito matanggap ng ilan sa atin. Ganon din yung pagpaparangal natin sa mga santo at sa ating mahal na inang si Maria. Marami ang aspeto ng ating pananampalataya na bagamat ito'y nakaugat sa tradisyon at nakaugat sa banal na kasulatan, dahil hindi natin lubos na nauunawaan, ay nagiging dahilan ng ating lack of faith o kaya naman ay unbelief. Isa sa mga usapin, tulad ng binanggit dito sa ating gospel ngayong araw na ito, is our faith in the resurrection. Hindi ko alam kung kayong lahat bilang mga Katoliko ay naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga namatay. Hindi ko alam kung lahat kayo naniniwala sa buhay na walang hanggan. Dahil kung tayo ay naniniwala sa buhay na walang hanggan, ngayon pa lang sa buhay na ito, ay dapat nag-i-invest na tayo. Nagsusumikap na tayo at inaalam na natin kung ano ang dapat nating gawin upang matamo ang buhay na walang hanggan. Kung malino sa atin na pagkatapos nating mamatay sa buhay na ito, ay meron na tayong pupuntahan kaagad. No? It's either langit o impyerno. At kung tayo ay namatay na mayroong kasalanan, pero hindi naman tayo totally na tumalikod sa Diyos, so we will be undergoing the process of purification, purgation, kaya meron tayong tinatawag na teaching about purgatory. Pero kung alam natin, if we are knowledgeable, at kung inaalam natin na tayong lahat ay merong patutunguhan after we die, papangarapin natin yung buhay na walang hanggan. And this is the issue in the gospel. Actually, yung mga Sadducees na binanggit dito sa ating ebanghelyo, mga Sadduseo, they do not believe in eternal life. They don't believe in the resurrection of the dead. Dahil ang kanilang pananampalataya ay limited lang sa Torah. Yung Torah ay yung tungkol sa mga batas, the first 5 books of the Bible. At dahil hindi doon binanggit yung resurrection, lahat ng hindi binanggit sa Torah ay hindi nila pinaniniwalaan. Pero hindi naman natapos sa Torah ang banal na kasulatan. Dahil dumating si Jesus. Dahil may mga propeta, bago si Jesus, may mga propetang dumating, isinugo ang Diyos para mangaral, para magsilbing mga tagapagturo at mouthpiece, tagapaghatid ng mensahe ng Diyos. Pero dahil limited na sila doon, fixated na sila doon sa 5 books, hindi na nila tinanggap ang katuruan tungkol sa resurrection of the dead. Kaya nga dito sa ating gospel ay kinukutya nila itong paniniwalang ito. Pero ang Panginoon, siya mismo ang nagturo na ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ibig sabihin, there is resurrection, there is life after death, there is the resurrection of the dead. Pero magandang tingnan natin yung ating mga sarili. Baka lumipas na yung panahon ng mga Sadduseo. Ang nakakatakot at dapat ikabahala ay maraming mga tao sa panahon natin ngayon, ang tulad ng mga Sadduseo, na hindi na naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan. At makikita natin yan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Yung bang hindi na pinahahalagahan ang kaluluwa, hindi na pinahahalagahan ang mabuting gawa. Maraming mga tao ngayon na ang kanilang buhay ay kababanaagan ng 3 bagay. Una, materialismo.
na ang iniisip ay tungkol sa material na bagay dahil sa mga pangangailangang pangkatawan lang. Pangalawa ay konsumerismo dahil nga sa pagiging materialistic ng tao ay nagiging consumeristic din. Puro consume, consume, consume. Hindi na iniisip ang iba pang bagay, kundi mag-consume na lang. At pangatlo, hedonismo. Yung bang pag-iisip sa puro pleasure, bodily pleasure, kamunduhan at pangkatawang pangangailangan na lamang. Kapag ang isang tao, ang kanyang buhay ay nakasentro sa tatlong ito, materialismo, konsumerismo at hedonismo. Ito ay isang pagpapakita ng taong ito o ang sangkatauhang ito ay hindi na naniniwala sa buhay na walang hanggan at sa muling pagkabuhay ng mga namatay. Mga kapatid, sana po bigyan natin ng pagpapahalaga ang ating kaluluwa, ang ating buhay espiritual dahil ang katawang ito, iiwan natin. Mabubulok ito. Pero yung kaluluwa ay may patutunguhan matapos tayong mamatay. Sana pangarapin natin at paniwalaan natin na mayroong buhay na walang hanggan at mayroong muling pagkabuhay ng mga namatay. Ipakita natin ang pananampalatayang ito sa pang-araw-araw nating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, naniniwala kami sa buhay na walang hanggan at sa muling pagkabuhay ng mga namatay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.